Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network, isa sa mga napakagaling na social media page na nagbibigay ng honest, impartial opinion sa political situation sa bansa. Okay. Ang founder ng Peanut Gallery Media Network, Franco Mabanta, sumulat siya sa presidente. Open letter ito kay Pangulong Marcos dahil may pinagsamahan sila. Close friends sila dati, but ngayon wala na. Hindi na nag-falling apart na dahil hindi makursunada ni Franco Mabanta ang nangyayari sa PBBM. So itong Attorney Guanzon, bagong host nila sa PGMN. At ipapublish nila yung episode mamayang gabi na napaka-bombastic. Maraming sinasabi ni Attorney Guanzon laban kay PBBM. Kaya itong may-ari ng PGMN sumulat na dahil sa tindi ng birada sa iyo, baka isensor nyo kami, baka resbakan nyo kami. No problem. That's basta we just want free speech. So, mamayang gabi abangan natin dahil ito na daw ang pinakamatinding birada ni Attorney Guanzon laban kay PBBM. Kaya sumulat na ang may-ari ng PGMN kay Pangulong Marcos na sana maintindihan niya, part of free speech. But kung parusahan nila ang PGMN, so be it. Parang ganon. O ito, I am writing this to you now because we recently completed an episode with our newest PGMN anchor, Attorney Rowena Guanzon, who has since become a close friend. She is extraordinarily entertaining and one of the greatest political communicators I've heard in my life. But her episode made me very uncomfortable. She went hard against you. Her criticism was direct, ferocious, and unapologetic. Yan ang gusto ko kay Attorney Guanzon. Talagang walang pigil yung kanyang bunganga pag sinabi niyang, ikaw magnanakaw ka talaga. Ikaw ang, ano bang mga birada niya? Ikaw ang mastermind. Ganon. Some of the things she said I agree with, some of them I do not. And a lot of it was so aggressive that it made me recoil. Ano kayang kaano ka-aggressive? Kaya abangan natin mamayang gabi yung episode ng Peanut Gallery Media Network. Mga birada ni Attorney Guanzon laban kay PBBM. I'm writing this out of respect, not only because you were my client, but because you were once my friend. And also because at the same time, I know that there are very few people on earth who understand what it means to live at the mercy of censorship more than you do. I know this because I built your entire social media infrastructure with my bare hands, along with the guidance of your wife back in 2017 and 2018. Under my design, your Facebook and YouTube channels evolved into an unprecedented social media phenomenon that had never been seen before the Philippine politics. We achieved this together even in spite of what Facebook and Twitter would do us every day. Basta, nagsama sila. So, after weighing the pros and cons with care and excruciating discernment, I made the decision to publish Rowena's episode on PGMN tonight. Mamaya, panoorin natin. If you choose to punish us for practicing our right to free speech, if
you instruct people to attack us for it, to our faces or behind our backs, so be it. I'd rather own a company that stands on its principle that drowns in hypocrisy. I want my 4-year-old and my 2-year-old sons to look back on these difficult choices when they're older and see the kind of man their dad was. I think most Filipinos today, from Luzon through Mindanao, believe that the Marcos ship isn't just sinking. They believe that it's already at the bottom of the ocean. And that we all have to wait for 2028 for a political tsunami to emerge from left or from the south for any substantive systemic change to manifest. Most Filipinos have chosen to give up, to despair, to view our national circumstances as inescapable and hopeless, as just another thing yet again that needs to be sucked up. So, ano kaya ang mga pasabog ni Atty. Guanzon na bago laban kay PBBM na to a point na humihingi na ng paumanhin, nagpapaliwanag na itong founder, owner ng PGMN. So, salamat po sa PGMN, sa mga host nito, lalo na sa pinakabagong anchor host na si Atty. Roweno Guanzon. Tayong mga DDS, galit tayo sa kanya noon. Ako, isa ako sa inis na inis, galit na galit kay Atty. Guanzon nung bago mag-eleksyon nung 2022, May 2022, dahil gusto niyang pa-disqualify si PBBM. Now, she's right. Na hindi pala magandang ano kaya kung na-disqualify siya, ay hindi sana tayo ganito nagkakabuhol-buhol. But anyway, natapos na yan. Nandyan na. So, magtiis. Handa akong magtiis hanggang 2028. Kasi sandali na lang yan eh. May darating na pag-asa pag-upo ni BP Sara sa Malacanang after election ng 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon, mao ni ang matabangan atugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Dahil na wag asin. O so si Kuya, so mao ni ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya ang atupan sa lahat gihatag sa iya nga yero. So nagatok na gid si Kuya. So mao ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. O natagaan man siya gyero. So mao ni nga yang gitaod na. So mao man na gid si Kuya. So nindot na gid yung balay. Karon nahumanag-yod ang balay ni Kuya o so nindot na kaayo kay nahumanag atop. Ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako, ug lansang, nakataon na gid niya o. So nindot kayo. Oh mana. Og karon Kuya unsa imong masulti nga natagaan kag yero? Ay, pasalamat gid mi sa kuan nang hatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo ug sa nagtabang og kuan sin. O so pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Naa na. So asa imong mga anak Kuya? Nag-eskwela. So nang eskwela pa sila. So unsa imong panginabuhian Kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan lagi mag-uma. So mag-uuma lang ka Kuya. So
si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.